Hi everyone, I'm Saiza Mizrahi and welcome to another episode of Ballroom Eksanahan. If this is your first time here, this podcast, you will get to know the people in ballroom, the leaders, the kids, and everything. And for today's episode, makikilala nyo ang ating up-and-coming leaders of the scene. Ano sila? They are the twins of the runway performance and everything. You will see their talagang sobrang kilala sila in terms of like performance, runway, and of course their sexy bodies. Alam mo yon, like on the floor, makikita niyo yung elegance and their flow, their length, and their character on the floor. So now, introducing Aman and Neytiri Bodega Ninja! Hi! Yes! O, diba? May hinhin tayo today. Oh my gosh, how are you? Pretty! Ganda-ganda lang, fresh. Yes, fresh of from course. Labas. Fresh Diba? from Taiwan, diba? Kakauwi lang. Yes. Diba? Sa mga hindi nakakilala sa kanila, they've been in ballroom for a long time. As in, before pandemic pa lang, they've been here na parang their journey in ballroom goes way back. Lang year, feeling ko more than 5 years. 5 years na rin sila in ballroom. And ever since, they've been creating, they've been making statements on the floor, they've been showing pinapakita talaga nila yung kanilang prowess on the floor ever since, as in they've been snatching trophies left and right now isa lang sila sa mga nagja-judge at saka mga nagtuturo sa next generation voguers here in the Philippines. Pero syempre, before that, we wanna know their story, how it all started, how they became a part of their houses now, and all that. Diba? So, game. Paano nga ba? Saan nga ba nagsimula? Paano nyo na-discover yung ballroom? Ako, personally, nag-start talaga ako sa hip-hop. Mm-hmm. Sa dance group. So, parang, that time, parang hirap ako kunin yung style. Mm. So, parang feeling ko, may kulang sa akin, gano'n. Tapos, ayun. That time, parang may nakita kaming poster sa social media, lalo na sa Facebook, yung sa DV Ball, yung sa'yo ate. Tapos ayun, parang ganda nito, very fashion, very ako, gano'n. Tapos trinay lang namin, kahit wala kaming alam, gano'n. I love Tapos it! nag-walk kami, tapos very virgin pa ako noon, winok ko Virgin Vogue. Tapos buti hindi ako na-chop. Ang judge noon si Ralph from Canada. Yes. Ayun. Oh my gosh, ang tagal na. Ang dami nagsimula sa DV Ball din. How about you, Aman? Same po kami. Parang nag-start din ako sa dance group. So, since college, same tayo ate. So, more on hip-hop. Tapos, nung nag-graduate, dance group ulit, professional naman. Commercial dance. Tapos, habang nandun ako sa group na yun, nagpa-ball si Eclipse Ball. So, ini-invite na ako ni Ate Saisa nun. Tapos, takot pa ako. So, tinry kong manood lang muna. And, ang empowering niya, kasi parang ang feminine lahat ng nangyayari. Sa outside world, medyo parang more on hip-hop, ganyan. Hindi ko, may kulang din na na-feel niya. So, nung nanood ako, nahook ako sa Sex Siren saka sa women's performance. Oh nga. So, yung Eclipse na yun, dun nagsimula as an audience. Tapos, yung next ball niya, na DV Ball, ayun na, dun na ako sumama. So, nagkalaban kaming dalawa. So, dun kami nag-meet. Saka, sabay pala tayo nag-start DV Ball. 2019. Ayun. I love it. Oh my gosh. So, diba, in a world na parang feeling mo parang Kasi nung time talaga na yan, super hip-hop. So, yun yung uso nung time. Kasi nung ballroom nung time na yun, voguing, yung femininity of the style, hindi pa siya sobrang kilala nung time na yun. Pero syempre, outside Philippines,
talagang brewing siya. Oo, as in marami na. And like, nung nakita niyo yung energy, na-feel niyo yung energy, yung feminine energy, doon na rin kayo na-hook and everything. Tsaka diba yung fashion? Tsaka diba nung DV Ball, doon pa yung parang may, yun yung isang category na parang come out na sa DV fashion, ganyan. Everything. Oo, best dress, ganyan. Kaya nakakatuwa. Oh my gosh, ang tagal na rin. Tas okay, after that, what made you like stuck to each other? Kasi parang nung time na yun, hindi pa kayo sobrang magkasama, diba? Like, separate entity. Separate individuals. Tapos parang slowly, you were gravitating towards each other. Tapos yun nga, lagi na namin kayo nakikita na inseparable. Like, yung mga trip nyo sa beach, yung mga fruits moments. Yung mga beach eksena nyo. As in, parang, yun talaga yung laman ng social media nyo. Doon namin kayo kilala. As in, like, na wave and like flow and everything. So, paano kayo nag-gravitate towards each other? Ano yung pinaka sa tingin nyo characteristics of each other that made you like, parang, okay, she is my sister, she's my twin, I love her, and ganyan. Ano yun? Pareho pala tayo nung simula, di ba? Oo. Kasi nung sa DV Ball, meron nang nag-guide sa akin, yung first father ko, si Nico. Kasi, paano ba yun? After nung Eclipse Ball, siya yung isa sa mga walkers na nakita ko. And then, nagpa-workshop siya sa province na free. So, since tabi kami ng province, nag-take ako ng class niya. Tapos, after nun, parang in-invite niya ako na try ko daw mag-freestyle na sa ballroom. So, kaya yun yung, kaya ako nag-DV Ball din. Kasi parang, dito, may guidance ako. So, same pala kami ng ginawa. Minessage niya rin si Nico na, ikaw magsabi. Yung sa Old Way. Kasi di ba nag-start ako sa Old Way. Tapos parang that time, gusto ko ng lines. Parang, ang ganda ng lines. Gusto ko matuto ng mga lines. Ganun. Kasi parang essential siya sa choreography. Kumbaga. Kasi sa dati kong group, pag maganda yung mga lines, maganda sa choreography. So parang in-apply ko din na gusto ko matuto ng Old Way. Gusto ko matuto not that hindi lang yung lines, kundi yung culture din. Kasi parang ang ganda ng culture. Yeah. So ayun, minessage ko siya kasi black din siya. Half black. Na-attract ako sa black. Okay. Ayun. Tapos, hindi ko rin alam na tinuturuan na rin pala siya ni Nico that time. Ayun. Tapos, parang mas naging close kami kesa sila ni Nico. Ako kasi, lumaki ako sa beach, sa island. So, parang gusto ko dagat-dagat, ganun. Tapos, nung nag-Maynila ako, parang walang dagat dito. So, dry, ganun. Tapos, nakita ko na parang gusto niya rin ng nature. Parang, gusto ko siya maka-close. Kasi nature din siya, nature girl. Ganun. Ayun, parang that time gusto kong jumoin sa trip niya. Kung ba gano'n, sa dagat lang. Pero yung unang meet natin sa studio, di ba, yung class, nung DV Ball, Valentine's Ball, yung next. Hindi pa tayo nag-i-interact nun. Parang sungit-sungit mo pa. Mas masungit nga siya. After nung Valentine's Ball, nag-class si Nico, tas yun yung una talagang usap natin. Pasungit talaga siya. hindi kami, kasi parang kami introvert ate. So, yung una namin, hindi kami talagang, hindi click agad. Okay. So, matagal siyang na-develop over the pandemic, online na. Yun, nung na-recruit na siya sa house, hindi, pinahawak siya sa akin ni Nico. Kasi Vogue, mga bago So, babies ako, tas siya. So, ayun, habang nagde-develop yung training, doon na-develop yung relationship namin. I love it. Nagsimula pala sa parang, wait lang.
Parang tansyahan. Oo. Tansyahan na parang, pero at least matagal. Na parang, kumbaga, parang nakita nyo na ang tagal rin ng development. And usually, diba, sa foundation ng friendship, importante na parang solid siya, na parang dumaan siya sa maraming eksena. True. Kaya tumatag. So, kita naman na parang until now, talagang solid kayong dalawa. Like, ever since until now. Solid lang. Solid ba? Medyo. Nasa ano na kami? Nasa na ba kayo? Stage. Aso po sa stage. Well, ganun naman talaga, diba? Lahat sa relationship. Basta after nung aso pusa stage, after everything, basta you decide to stick with each other and like, continue growing together. Yun. It's, decision siya diba? To be sisters and to be like, to, stand with each other no matter what. All the negative, the fights, yung positive. True. As long as you decide na parang, she's my sister forever. Diba? Parang gano'n. Eme! I love it. O sige, eto. Question. Paano ngayon, we know you as ninjas? Of course, hello. So, paano kayo naging part of the House of Ninja? Parang, medyo matagal na process po. Mm-hmm. So, kaya kami naging close kasi parang same kami nalaman namin nung pandemic, same kami ng mga gusto. Mm-hmm. So, isa na dun is yung mga idol namin. Sila Yanis Marshall, sila Daniel Polanco. Mm-hmm. So, same kami ng inspiration and preference. So, isa na dun po yung ninja. Mm-hmm. So, tapos, during pandemic, tinake advantage ko yung opportunity na matuto sa ibang bansa. So, isa na dun yung naging magkaklase tayo, ate. Oo. Na-pressure ako dun kasi Intensives. pareho tayo. Oo. So, sabay po kami nag-ninja workshop. Mm-hmm. Pero bukod pa dun, nag-ninja workshop din ako sa Russia. Mm-hmm. Tapos, next yung Brazil. Brazil, yeah. Tapos nun, nag-ball. And dun, 1 month yun eh. So, parang dun ko nakilala yung maraming members from Italy, from South America, North America. Tapos, yun, pati Japan pala, yun. So, kaya na-in love ako dun sa family values nila. Tapos, nung nag-ball, parang ginaid din nila ako. Tapos, yun na, nag-develop yung relationship. Tapos, parang, yun na, kinuha nila ako. Then, inintroduce ko sila sa kay Beshi. Introduce nga ako kay Labutman sa Brazil. Kinabot, yeah. Tapos sabi niya, eto yung sister ko from Kiki House, ganun. Tapos, kasama pa natin ata si Nico noon. Tapos, ayun, parang that time, during pandemic, may kami, parang Zoom session, training session. Tapos, nahihiya pa ako noon kasi first time ko nga makipagsalamuha or makipag-Zoom sa mga international na tao. Yeah. Tapos, ayun, go. Sige, magpakitang Gilas tayo. Yes. Ninja na to, gano'n. Oo, represent, ganun. Ayun, pabibo lang. Tapos, online training. Di ko rin alam na parang habang nagte-training ako, every time na may training kami, may Zoom session, parang kinukuha na pala ako as prospect. Ganun. Yun na pala yun. Oo. Yun na yung process. Yeah. Ayun na pala yung process. Akala ko para siyang dance group dati na mag-audition ka, ganun. Okay. Parang nasanay kasi yung mga tao, mga dancers na pag may group audition, ganun. Yeah. Pero siya, matagal siya. 2 years nila tayong inobserve. Kasi parang gusto nila magbuo muna yung relationship. Ayun. So, kung nakita nila na okay naman yung values, character, and masipag ka, tas dedicated ka sa ginagawa mo. Tapos parang match yung character din. Then, iyon. Kinuha. Kasi syempre, ba't mo gagawin ka family mo kapag hindi naman match? True.
True. Very true. True yan. Kasi kasi ano siya, chosen family, di ba? Yeah. So, you have to make sure na pareho kayo ng principles, pareho kayo ng, yun nga, values, ideals, kumbaga, as much as possible. Pero, syempre, hindi siya yung super perfect, di ba? Parang, merong iba-iba talaga. Hindi talaga siya super 100%. Pero, at least, majority, same kayo, how you process things, same kayo, how you think, and syempre, yung passion dun sa ginagawa nyo. Yung passion sa ballroom and sa culture, di ba? Yun yung importante. Tsaka si Boot, sobrang bait niya, di ba? As in, sobrang hands-on siya. Malaki po yung tulong niya kasi yung ball namin, talagang tinuruan niya pati DJ. So, di niya kami pinabayaan kahit nasa Brazil siya. Yeah. Shoutouts to Father Booth. Yay! Hello. Kaya mo. Punta ka na dito. Come here and visit. Chant and DJ. Yun. Yeah. Nakakatuwa. Oh my gosh. And now, hindi na lang kayong dalawa yung part ng House of Ninja. You have 2 more brothers and sisters, which is si Joyen and si Cristo. Ilang years bago sila makapasok? Like, I mean, ilang years na kayong dalawa lang before they came in the picture? Halos 1.5 years? Or 2 years. 2 years. So, how does it feel na hindi na kayo nagdadalawa? Kumbaga, 4 na kayo ngayon na ninja here in the Philippines. Masayang may support. And then, professional kasi kami lahat. So, hindi alagain. I mean, yeah. Kami inilagaan. Hindi na lang kami dalawa yung parang bumubuhay sa isa't isa. Parang may ibang tao na din na may care sa amin. Tulad si ate, tinulungan niya kaming makahanap ng work. Yeah. Si ate. So, tinulungan niya kaming magpunta sa Taiwan para makarepresent sa Taiwan. Tapos si Kuya Cristo, sinamahan niya kami. I love. Sobrang support talaga. Support system. So, I'm happy na parang 4 na kayo ngayon sa House of Ninja, Philippine chapter, work. At hindi lang ngayon. Syempre, kayo rin yung first bodega, Kiki House of Bodega, in Asia. Hello! So, yun naman. Tell us your story about that. Being a part of that international Kiki House. Ako muna. Sige. Kasi, yung gusto naming mangyari, di ba, inspired yung galaw namin sa mga jazz, very soft, very canty na galawan. So, parang yung bodega kasi, yung essence nila, soft, tapos, parang ma-jazz din yung nila, yung style. So, bukod doon, si Zion, bodega kasi siya dati. Okay. Umalis si Akla. Tapos parang yung bodega kasi very very family din yung ideals yung core nila. Yeah. So gusto namin maging bodega din. Tapos yung Chan, ang ganda ng Chan, kaya ayun. Paano ba tayo naging bodega? Ikaw? Yung bodega, parang dream namin siya. Matagal na bago pa Ninja, no? I mean, halos sabay. Pero parang mas mahirap, ano ba? Akala namin yung bodega parang very exclusive. Hindi sila kumukuha from Asia, ganun. Kasi parang ang dami nilang members from first world country. Usually, pag mga ganung houses, parang etchepera sa Asia, ganun. Parang exclusive lang from first world country. Okay. Tapos akala namin ganun sila. So, finalo namin mga bodega, ganun. Tapos, nagpa-follow back naman yung mga bakla. Kaya, kinikilig kami may mga bodegang nagpa-follow back. Tapos, mga pogi. Ang daming black, no? Ang daming black. Yun pala ang basihan. Tsaka din po, mga femme queens. Madami silang femme queens. Ayun. Tinry namin mag-reach out last year. Tapos parang nagustuhan naman nila kami. Kaya parang around November last year. Oo. Ayun na. Debut na. Member na kami, pero na-debut kami Feb 2024 pa. So, ayun.
I love it. O, diba? Ganun na talaga, guys. Huwag kayong mahihiya if you have a dream, like, pag may gusto kayong maging a part of. Like, especially now, as in, very open naman, all the houses internationally. Kailangan nyo lang lakasan yung loob nyo. Like, if you feel like nag-gravitate kayo dun sa house na yun, don't be afraid to try. Kasi minsan may isip natin na, shucks, baka unreachable, diba? Like, pero if you feel like talagang parang, shucks, gusto namin maging part nun, tapos talagang they really inspire us, na parang feeling ko same kami ng eksena, ng energy, just reach out. And parang ginawa nila, diba? Follow, strategic, and fairness. Tsaka, very smart. Oo, true. Naniniwala din ako sa manifest, gano'n. Tapos, trust the process. Yes, exactly. True. And if it's really for you, talagang si universe na yun nga, manifestation, sila na yung gagawa ng paraan for you to be a part of that bigger vision or dream na ginusto ninyo. Diba? Like, yun, very simple. Just message, follow, message, and like, okay, may hiya. Attend ng class kung meron silang class. Yes, show up. At saka yun nga yung ginawa rin ni Aman, like, during the pandemic. As in, she took advantage of the fact na parang it's open. And she also invested for herself. Hindi siya yung parang, kasi girl, kahit yung online na yun, lahat yun may bayad. So, she invested on that because she really wants to grow and learn and be a part of the family. So, yun, I feel like yun yung magandang takeaway rin. Kasi parang baka iniisip ng mga tao, hala, ba't parang bigla? Pero no, it's not. It took a while for them to be a part of the houses that they're in now. Diba? Yes. Saka, bago ka sumama ng house, parang dapat alam mo yung sarili mo, kilala mo. And alam mo yung susundan mong path. Kasi maraming nag-i-invite, may mga nag-i-invite sa amin, pero parang hindi ka magiging successful pag go lang sa kung dapat kilala din yung kung sino yung makakasama mo, kung okay ba, kung match ba kayo ng energy. Kasi parang ang hirap mag-grow kapag pag hindi kayo same ng goals. Yeah. Yun. True. I love that. I love that for you. Very mindful. Very demure. So, yun. So, sa lahat, kasi ngayon, di ba dito sa Philippines, ang dami ng 007s. And honestly, parang nakikita ko, like, almost everyone is attracted to different houses. Pero again, you have to, like, make sure that kung ano yung personal goal nyo matches with the house that you wanna be a part of. Like, yun nga, kilalanin, kilatisin. Kasi nga, they will be your chosen family. And it's very important that you share the same vision, same dream, yun nga, same everything, para talagang solid and really take your time. Chill lang and ayun, ganda. I love that. Ganda ng story. Kasi like, diba, you really took your time and everything. So yun, it's nice to hear your journey, no, coming in your houses, both in mainstream and Kiki, ganyan, nakakatuwa na talagang, it really takes time to be a part of these international houses. It takes work, it takes like, that drive to be a part of a house and like to choose your chosen family kasi very hindi siya basta-basta, and yun nga, kailangan i-feel mo yung energy, you have to manifest it if it's really for you, ganyan. And very tama mentality how you both went through the process, kaya sobrang deserve that you both are a part of those houses, Ninja and Bottega, diba? And with that being said, I wanna ask, kasi diba, apart from being members, like you two also had a chance to like organize your own ball. So yun naman ang pag-usapan natin. How does it feel? How was your journey like organizing a ball? Kasi diba, syempre hindi rin natin makakalimutan yung inorganize na nilang ball, which is the Encanto ball. Kasi like the theme, the collaterals, yung
everything talagang whoa, this is in a different level. So, paano nyo siya, how did you come up with, how was the process? Nagulat kami kasi parang being in the same house na okay yung relationship. Edi parang test of friendship siya eh. Kasi being in the same house, okay yung flow namin. Pero magiging on the next level na kapag ibang usapan na pag nag-organize together. Yeah, true. So, parang magiging from friendship, magiging to family, magiging professional level kami. Yeah, that's true. So, masusubukan yung paano mag-decide, paano yung professionalism ng bawat isa. Kasi may role, may kailangang gampan na responsibilidad. Nung napunta itong ball, nung una, takot tayo, di ba? Nung una. Yeah. Pero parang wala na kaming choice kasi biglang yung judge na mismo yung gustong pumunta sa Philippines. So, bakit namin i-waste yung opportunity na matuto from them? Yeah. So, si Sat ba yun, di ba? Saka si Chise. So, gusto nilang sumuport. So, bale, pinag-ipunan na lang namin yung parang magiging accommodation and other fees. Pero sila talaga yung nag-initiate na gusto nilang, sinabi nila sa amin na gusto nilang pumunta. So, parang 2 months to prepare lang yung ball. So, oh my gosh. This, sobrang mahirap siya sa amin kasi first ball namin tapos major agad. Pero, tinulungan kami ng international. So, di naman namin na-feel na mag-isa kami. Although, yun lang, wala talaga kaming sponsor. Kaya lahat, sa amin lahat, iba-budget mo talaga from, kunwari, ito, lahat ng sweldo ko ganito. Dito sa ganitong first quarter, ito yung babayaran. Tapos that time, buti binigyan tayo ni ate ng gig, yung sa Samsung. Mag-gig tayo. Tapos, ayun, ginamit namin dalawa yung pera na yun, pambili ng trophies. So, pag gumawa talaga kami ng ball, parang, yung buong 2 months na yun, unti-unti, kunwari, first 15 days, babayaran namin yung lights and sound. Second 15 days, ito yung babayaran. So, natuto kami paano mag-budget, paano, kahit walang sponsor, natuto kami paano paunti-unti mag-invest dun sa event na gusto namin mangyari. Saka, gusto namin yung ball na gagawin namin, yung vision, yung pangarap natin na ball. Diba? So, ma-happy naman kami na medyo na naging totoo yung vision natin. Kasi dun sa music, may gusto kaming vision dun sa music. So, naghanap talaga kami ng DJ. Ayun. Naghanap talaga kami ng DJ na tutupad ng pangarap namin. So, tinulungan kami ng father namin na magawa yung live beats. So, parang isa yun sa contribution din namin sa scene na naipasok namin yung live beats ng ballroom. So, happy kami na nagawa namin yun. And ano pa ba? Helpful din sa amin yung classes ng international voguers. So, apart from the dun sa classes nila, first time din namin magpa-class. So, hinanda talaga namin yung mga tao before the ball. So, nagpa-class kami, tas as fundraising for the ball, and nagpa-class din yung international voguers. And then, ang bait nila na yung international voguers, yung funds sa classes, binigay na rin nila for the ball. So, swerte kami doon. Yeah. Kaya ngayon, medyo malaki yung nagastos namin. So, for the next one, hirap pa kaming umipon uli. Pero, more, medyo gamay na namin siya. Kaya feeling ko, madali na lang din for the next. Yeah. Kasi yung Encanto Ball, parang yung journey kasi nun, naging, hindi siya sponsor ng malalaking brands, yung sponsor ng may malaking tao, gano'n. Para siyang tingi-tingi, gano'n. So, yung sa poster, buti marunong yung kapatid niya gumawa ng poster. Yeah. May mga sila, Photoshop, premium. Thank you for UP.
Tapos, ayun, siya gumawa nang wala ring bayad. Tapos, yung pagsundo sa mga judges, ayun din, yung pera lang din namin. And that time, parang hirap ako mag-contribute ng pera kasi nasa college pa ako. Yeah. That time, bumagsak din ako sa parang Exam. So, 2 chance kasi yun. Buti na lang, after ng ball, yung exam na yun, tinake ko ulit. Pero that time, parang napabayaan ko rin yung school ko kasi parang nag-focus kami maghanap ng venue, kung ano yung pambili ng kung ano-ano pa, trophies, ganon. Budget, papuntang venue. Tapos naghanap kami, ang hirap maghanap ng venue that time kasi wala talagang venue. Unlike ngayon, buti may sponsors tayo. Yeah. So, ayun, ang hirap kasi walang-wala. Yeah. So, kailangan talagang, kailangan mo talagang pigain kung ano pa yung kayang itulong. Yeah. Yes. Ganun. Saka importante yung tao na bumubuo, mag-organize. Kasi kung hindi kayo solid, tulad pag naiwan tayo, dapat magsastand pa rin tayo. Dapat strong tayo. Kasi yung wala na kaming venue, umiiyak na ako doon sa kanya. Umiiyak siya sa akin. And that time, internship ko. Tapos pumunta pa siya sa Antipolo. OMG. Nagtawag-tawag tayo, no? Nagtawag-tawag kami ng venues. Pero buti naman, nagkaroon. Kasi gusto namin maayos. Gusto rin ng international, maging maayos yung sasayawan nung magko-compete, competitors. Ng walkers. Kasi kapag hindi, kunwari, yung una naming location outside, sinabi nila baka daw masugat-sugat, ganyan. So, mahalagang aspect din na protected yung mga magwo-walk through. Yeah. Yeah, ganun talaga, no? Mahirap talaga to, like, organize a ball. It may look like parang smooth siya, pero behind that, ang dami talagang pinagdadaanan. Like, venue, trophies, judges, all the budget behind it. And usually, pag talaga first ball, I mean, talagang, you have to stick to your vision. You really have to stick to that dream na parang, ipupush mo siya. And ganun siya talaga. Lahat talaga from your own pocket money, like it takes lots of sacrifices for you to have a successful event. And talagang kasi syempre we don't wanna fall short din kasi gusto natin ibigay yung best natin, lalo na it was your first, tas you have international like your international house coming in, so very kailangan, yun nga, yung sabi nga, dapat solid talaga sa vision and tulungan. Kasi, hindi siya kaya ng isang tao lang. True. You have to be supported by the people who believes in your vision. Yes. And yun nga, yung chosen family nyo, kasi natulungan kayo ng international, natulungan nyo yung isa't isa. Kaya very important yung support. Kasi, hindi siya talaga kaya ng isang tao. It takes a village to produce an incredible output, an incredible event. Kaya hindi natin madi-deny na, kahit wala ako dun sa ball nila pala. Wala pala ako dun, hindi ko na-witness. Pero like, very makikita talaga na from the videos and like, yung feedback of like, the participants, the walkers, they really had fun in the event, and it was a huge success. Ako nakikita ko pa lang like the theme of each category, girl, it was well thought of, na talagang matalino yung mga gumawa ng event. Hindi siya lang yung parang basta lang magkaroon ng something, 'di ba? As in, kahit na 2 months, pero makikita nyo na parang they really put their heart, their sweat, their own money in it. Kaya, yeah, it was a huge success. And we can't wait to see your next ball. O, diba? Kinabahan sila. Gastos ulit. Pressure ulit. Pero at least now, if you're having one, diba, at least 4 na kayo sa Ninja here in the Philippines, and you know you'd be supported by your Ninja family or Bodega family in Asia and internationally as well. Yun yung kinagandahan kapag you have like a house that you really know would support you. Diba? Yes.
Ano kaya yun next? Well, exciting. Ganyan. 'Di ba? And apart from that, of course, I wanna ask in general, apart from creating a ball, kasi isa rin yun, ano rin siya, struggle din siya, 'di ba? It takes, yun nga, sabi mo, it really takes you on a different level. Yes. Maganda yung sinabi mo kanina na parang from being friends, to being family, to being professionals. Kasi hindi siya pwedeng kaibigan lang pag sa event, 'di ba? Hindi kasi you have to be in a different headspace, 'di ba? Yes. Kasi kailangan maano yung timeline. Saka dapat nagmamatch kayo ng vision. Kasi otherwise, yung event yung magsasuffer. Yeah. Kino-consider din namin yung gusto naming ma-feel ng walkers. Kasi dapat sila yung priority din. Yeah. Diba? And apart from that, apart from like yung struggles sa organizing a ball, if I may ask, if you meron pa ba kayong like in your journey sa ballroom, meron pa ba kayong parang isa sa mga, ano yung one of the things na parang turning point nyo sa ballroom? Apart from like yung struggles nyo creating a ball, yung mga pinagdaanan nyo. Kasi I'm sure after like having your first event, nag-level up na kayo eh. 'Di ba? Kasi parang na-experience nyo na how to organize, nag-iba na yung mindset nyo, nag-iba na how you do things after experiencing like creating your own event. Apart from that, ano yung isa pang turning point in your journey in ballroom that made you level up? Yung feel nyo parang, oh, this is another shedding of skin. This is, dahil dito, I became a better version of myself. Ikaw, Besh. Ako kasi personally, pag may event ka na ino-organize or may ball, parang may new future din talaga na mabubuksan sa'yo or ma-unlock sa'yo. Ako personally, bukod sa parang ayoko magpa-ball kasi magastos tsaka pagod, siguro yung parang I want more. I want more to discover myself. So, personally, parang gusto ko, parang na-feel ko na, paano ba? Personally, parang gusto ko mag-transition into something powerful, ganon. So, parang na-feel ko na hindi talaga ako butch queen. Parang femme queen talaga ako, ganon. Ayun, parang, ang competitive kasi ng ballroom in terms of pag nag-walk ka ng certain category. So, parang gusto ko mas angat i-level up ko pa yung standard ko sa sarili ko. In terms of my performance, parang gusto ko mas kaya ko pang gandahan yung itsura ko dyan sa dati kong itsura last ball. So, parang na-unlock ng ball na yon na parang I'm a femme queen. Na hindi ako butch queen. Ganon. Wow. Tapos, bukod doon, siguro yung naging 007. Yes. Kasi, after nung ball na yun, malalaman mo talaga sino yung totoong tao. Kaibigan. Or, kung sino yung kayang mag-stand up for ballroom. Kasi, may struggles tayo sa totoong buhay. Pero, tinulungan ko kasi isa-isa na ganito, mag-budget tayo, ito yung real life, ito yung it's for the ball. Tapos, kung sino yung parang test of friendship talaga siya, na kung sino yung mag-i-stay. Sinong kayang magbigay sa ballroom. Hindi naman namin sinasabi na ibigay nyo lahat, pero may gagawin tayo eh. So, kailangan yung professionalism talaga. Kailangan maglaan ka kung anong tawag doon? Invest. Kailangan lahat may input or mag-contribute. Yes. Nagsabi na tayo na magpapaball tayo. So, bakit nyo kami iwan? Ganun. Yun. So, after nun, after nung ball na yun, oo, madami kaming drama. So, after nun, after talaga nun, naging 007 tayo. Isa yun sa malaking turning point. Kasi, syempre, relationship namin yun. Doon kami nag-start as sa ballroom, tapos biglang nawala. So, turning point namin mag-007. So, nung nag-007, doon namin, after nung ball, makikilala mo talaga
basta titindi pa yung identity mo sa sarili mo. Ito yung gusto ko pag may ball. Ito yung kaya kong ibigay. Ito yung gusto kong direction na puntahan. So, nung naging 007 kami, sabi namin, gusto namin, ayaw na namin sundin yung sinasabi ng ibang tao. Gusto namin yung gusto namin. So, nag-stick kami dun sa gusto namin. So, iyon. Kaya kami din napunta sa bodega. Kasi pangarap namin yun. Yeah. So, ngayon, ang gusto namin next is nag-i-invest kami outside. So, yung makukuha namin na learnings outside, dadalhin namin sa next ball siguro. Yeah, I love that. Kasi syempre, totoo like, as we grow, as we further our journey in ballroom and in life even, we learn things and minsan hindi siya linyado sa ibang tao, and we have to stay true to our vision, our journey, at kung sino man yung kasama natin doon, sila yung meant to be with us to move further forward, ganyan. Kasi yun talaga yun, basta be honest with yourself, where and what you wanna get and achieve in your life and in your journey in ballroom. Yun yung maganda. Ang ganda nun, kasi parang naging totoo ka sa sarili mo. Diba? Kasi doon mo rin makikilala more of your authenticity, your heart, your trueness, your core. And yun yung magiging undeniable. Kaya kita rin how you two are now, na parang without a doubt, no one can ever question kung ano man yung ginagawa nyo. Kasi yan talagang gusto nyo. And it's okay to choose yourself over anything else. And it's better to always choose yourself para hindi ka malolos dun sa journey. Diba? Yes. Ganda nun. I like that. Ang ganda nung... It's nice hearing this from you. Kasi diba, hindi naman tayo lagi nagchichika-chika. Parang yung chika-chika natin, very light lang. Pero thank you for sharing this, na parang it's something na parang all of us we all have to be reminded of that dream na never ever lie to ourselves. Diba? Yes. We have to stay true to ourselves kung anong gusto natin. Yes. Kasi di ka mag-grow kapag sinundan mo yung gusto ng ibang tao. Yeah. Kung ano yung dinidikta nila. Yeah. Kung ano yung standard. Yeah. Basically. Yeah. Kasi parang pag nag-stick ka doon sa standard ng ibang tao or kung ano yung norm, parang mabubulok ka din eh. Yeah. So, kailangan mo lumabas doon. Yeah. You need to be yourself talaga. Yeah. So, kami kasi, parang every ball, wala kami kinakausap. So, introvert talaga kami. Minsan, after ball, or during the ball, kasi ang crowded, pumupunta kami dalawa sa CR, doon kami humihinga. So, Beshi, pagod na ako. Parang hindi ko na kaya lumabas. Minsan nasa corner ka lang ng apoteka, doon nakagano'n lang kami. Tapos sabi ng tao, ang mamaldita daw namin. Oh my gosh, they just don't know na gano'n. Hindi ko maldita. Introvert lang po sila. Ayan ha, mas naiintindihan na po natin. Huwag po kayong judgmental. Yeah, I mean, gets ko yan. Kasi syempre hindi naman nila alam ikaw. So let them be. Basta ikaw, alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo. Kung nasan ka. So, yun. Tapos after ball, after ball, parang umuwi na lang din tayo agad kasi parang na-drain kami. Na-drain yung energy. Super introvert nga. Yeah, introvert nga. Ganun nga. No? And yeah, you have to choose yourself. Have to choose yourself. Hindi naman natin kaya ibigay yung energy sa lahat. Correct. Nothing wrong with that. Oh, yeah. There's nothing wrong with it. It's respect, diba? It's just like honoring your energy, honoring you, diba? Ganda nun. I love that. Perfect. O yan, naintindihan. Hindi po sila maldita. Saka malabo yung mata natin, no? Mamaya pag di namin kayo nakayan, malabo lang yung mata namin. Kaloka. Pero yun, ayun na po, guys. Huwag kayong Tsaka, lapitan nyo lang sila. I mean, sobrang bait nilang dalawa, na very chill lang. So, yeah. Nakakatawa.
Totoo yun, no? Minsan kapag malabo mata na walang contacts, hindi mo naman talaga makikita lahat ng tao. Sorry na. Sasabihin sa'yo sa labas, so hindi mo copy ng slate. Wala akong contact lens. Hindi kita nakita. Shit! Totoo yun. And, yun, ang ganda, no, na parang everything na nangyayari sa atin, parang it really unfolds different version of us every time. Like, a ball, an event, meeting new people. And it's nice to see that you both are going outside the country kasi there is more out there that we can explore, we can learn from, and like, yun parang syempre iba-ibang culture, malalaman natin kung how they do it in their countries and how we do it here. Tapos syempre, very important that we give back to our community here in the Philippines kasi it's still the community, it's still a bigger family that we have. And yun nga, kasi sila, they are the next generation leaders na rin here in our scene. So, kung ano man yung matututunan nila, yun, they're really sharing it to the next generation, diba? Kasi like, hello, nagpapaklas, they're doing like, sharings, ganyan, open sessions, ganyan. So, follow nyo sila kasi you will learn a lot from them both. Ganun. So, follow nyo yung social media nila dito. Saan ba? Dito. Follow their Instagram as a house and individually and watch out for the classes that na gagawin nila in the future. And abangan na lang natin ang kanilang mga travels and everything. Ganyan. Doon naman tayo sa lighter note. Doon tayo sa ano. Doon tayo sa fun. Ayan. Okay. So, fun na medyo something. Okay. Sige. Question for each of you. Sino yung gusto nyong i-battle dito muna sa Philippines? Sino yung gusto niya parang, girl, let's go. Ganon. Ako, sa runway, sa akin, si Petra. Oh, Petra! Petra, battle daw kayo, sis! Hindi, kasi si Petra, ako personally, parang nawala yung essence ko sa runway. Okay. Last few balls. Tapos parang si Petra, in-inspire niya ako ulit na bumalik sa runway. Ooh, I love kaya that. Ako nag-walk nung rainbow ball. Then, kasi gusto ko ma-feel ko ulit yung essence ko sa runway. So, si Petra, parang gusto ko siyang, hindi naman kalabanin, parang gusto ko siyang ka-exchange energy. Parang ganun yung gusto kong gawin. Yes. Parang gusto ko siyang laban sa runway. Yes, girl. Set up na natin. I love that. Parang hindi naman nawala yung essence mo, sis. Pero yeah, I get what you're feeling. Yeah. Kasi ako personally, kasi di ba pag nagtuturo tayo, like, lagi, parang nade-drain din tayo. Yeah, tas kasi parang, you're giving so much energy. Oo, tapos parang paulit-ulit yung nangyayari. Yeah. So, kaya nag-invest din ako from outside para may something new na papasok sa akin. Yeah. Kasi parang nabigay ko na. Yeah. So, ano yung susunod ko pang ibibigay? Yeah, that's true. That's true. Always be a student, like especially, yun nga kasi, true yan. Kailangan constant siya. As a teacher, as a mentor, kailangan ikaw rin mismo. You have to take care of yourself. Yes, exactly. Kasi hindi ka makakapag-pass on ng knowledge kung ikaw hindi continuously learning. So, yeah, that mentality. Sa performance, si Berta, syempre. Alam natin yan, Berta. Berta, battle na daw, sis. Si Berta kasi ang high energy lagi. Parang di na ubos energy nung niya pala. Sa bagets, no? Iba talaga. I love that. Pero masaya ka battle si Berta. Na-try ko na siya nung Moulin Rouge, yung sa Apoteka. Ayun, masaya siya ka-battle. Gusto ko ulit. Yes! Let's go. Masaya ka battle si Berta, pero talong-talo ako sa karakter. Parang ayoko na, charot. Pero oo, kasi ang proper niya sa ka-exchange sa floor. Pero more on that, uhaw kasi ako sa women's performance. So, ang pinaka
thankful ako sa battles ko sa kanya. Siya ang pinaka-woman figure ko na kalaban. Mhm. So, masaya ako sa lahat ng battle footage natin. Yes! Ang cute. Kasi di tayo magbabattle, magka-house Oo tayo nga, lagi. magka-house na kayo Oo palagi. Dreamy. Oo. So, yun. More women's performance pa sana. Yung mga sa babae Philippines. dyan, lumabas na kayo, sis. Oo. Kailangan natin Yan. ng mga babae. Oo. Female figure. Yan. Kasi, yun. Sa Taiwan, dami nilang female figure. Hindi Yeah. kasi, Nagkaroon ng female figure yung mga male figure. I love it. Kasi ang dami namin. Ang dami. hindi pumunta kasi mga taga-Korea din. Oo. Mm-mm. Sa Korea, maraming women's. Yeah. Saka Japan. Yeah, true. Japan and Korea. Kasi it's a different culture din sa kanila. Kaya Kaya, mas maraming women. True. kaya sana dumami din female figure sa Philippines. Yes. Let's go! Female power. Yes, the feminine energy. Oh, ito. Next question. Gusto ka dito, sis. Nahulugan na tayo. Oh, ito naman. Next question. Ito, something, sino naman ang crushy, Nakatakot. ang crushy sa ballroom? Dito sa Philippines. Oo. May crush ba tayo? Meron ba? Kung wala, international, pwede. Asia. Pero kung meron dito, pwede rin naman. Sino ba dito? Ako isa lang crush ko sa ballroom. Si Rio. Ah, si Kahouse Rio, namin, Ninja, Rio. yeah. Ooh, sex siren. Yun. Pogi rin kasi ni Rio, no? True. Pero open to Kasi nung nasa Taiwan, tinatanong ako kung ano daw sexuality ko. Questioning. Open. Hindi ko pa alam. Open. Ikaw. Wala. Pero, kami, ayaw sabihin. Feeling ko meron. Ayaw Meron ba? Meron kang crush? Sino? Hindi niya alam. Ay, yung asawa mo si Mackenzie. Ha? International si Mackenzie. Tapos na-meet ko Pinuntahan rin niya yung siya. asawa niya. Para matutunaw na ako nung nasa Taiwan. Pero dito, crush, di ba hinahangaan? Di naman jojowain. oo. Sino? Ako nung una, syempre, nakikita no. Ay! Kaso kasi, masyado siyang soft. Gusto ko yung ganun. Hi. Gusto ko ng yung hard. mas pa sa akin. Oo. Ay, Mas taray. dominating. Ganun. I love it. Sino kaya ang Ang dodominate cute kay mo. Nate? Sino? Yung crush, ting, ganun. Takpan. Fun lang. Ayun. Open siya, maghanap. Girl. Binenta si Nate. Binenta na pala dito. Sis, oh my gosh, ang ganda-ganda mo. MG. Namula siya lalo. Perfect. Ano siya, safe siya lagi. Ayaw niya yung basta-basta lang. Gusto niya ng real relationship. Wow. Alam nyo na guys, ligawan. Wala akong pera. Ayo. Para trabaho mo na hanap ko bago jowa din. True naman yan. Tama mentality. Check. Okay, I love that. Ang cute. Tiga ng porn. Ting! yun na tayo. Ay, okay na ako sa questions ko. Baka saan tayo mapunta nito? Saan tayo mapunta ngayong araw na ito? Ganyan. So, yeah. Thank you guys for your time. Thank you for being here. Thank you for sharing your journey. Sobrang nakaka-inspire how you became a part of your houses. Of the houses you're in now, Ninja and Bodega. And thank you for sharing your struggles, yung mga learnings nyo. And I'm sure the kids, the next generation would be inspired by your journey. Hopefully, hindi rin sila mahiyang lupapit sa inyo if they have more questions when it comes to ballroom, etc. Ganyan. Last na lang, if there's any advice that you wanna say or words that you wanna share sa mga, kasi ang dami na nga yung mga bagets, di ba, mga 007. If there's any advice that you wanna give, go.
find your people or find your family. Pero una muna, find yourself. Then, pag alam mo, pag solid ka sa identity mo, dun mag-gravitate towards you yung similar people with same vision, same goals. Kasi pag same kayo, mas mabilis mong ma-achieve yung pangarap mo sa buhay. Mas mabilis yung transformation. Yes. Tutulungan ka nila sa life, tutulungan ka nila mag-transform sa kung anong gusto mong pangarap or ma-achieve. Ayun. Yes. Ako naman, since kailangan mo mahanap yung true self mo and true family, syempre always give back din, ganun, para share energy kayo. Tas both kayo mag-grow together. Mm-hmm. Hindi lang isa yung nag-give, tas yung isa nag-grow. Kailangan both kayo mag-grow. Ganon. Yes. Kaya pag sa family, talagang equally kami sa training, no, equally kami nag-share ng lessons. Ganon. Hindi pwedeng kuha lang ng kuha. True. You have to give. Kasi di tayo magtatagal kung hindi tayo nag-give sa isa't isa. Yes. Again, thank you guys. Thank you. Thank you for your time and see you again on the floor soon. That's it for today's episode of Ballroom Eksanahan. Arte. Don't forget to follow, like, and subscribe. And see you soon. Bye. Bye.